As we commemorate Kagitingan, may we hear the welcome remarks of the Chairperson of the National Historical Commission of the Philippines and the Steering Committee of the National Observances, Dr. Maria Serena I. Jokno. Please be seated. Kagalang-galang Pangulo Benigno S. Aquino III, kagalang-galang Toshina Urabe, Embahador ng Hapon, kagalang-galang Harry Thomas, Embahador ng Estados Unidos, mga miyembro ng diplomatic community, Kalihim Voltaire Gasmin, Kalihim Albert Del Rosario, Kalihim Ramon Jimenez, Congressman Alberto Garcia, Ginoong Cesar Sarino, Bishop Ruperto Santos, mga opisyales, mga veterano, inyong mga pamilya, mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagbabalik tanaw ng kasaysayan, itong bagay ang mahalaga. Ang nangyari, ang interpretasyon natin ng pangyayari, at ang kahulugan nito para sa atin sa kasalukuyan. Sa araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kagitingan ng mga sundalo at sibilyan na lumaban para sa atin sa Bataan. May nagsasabing ang nangyari ay isang pagsuko at sinundan ito ng mas masahol pang pangyayari, ang Marcha ng Kamatayan. Hindi ba't masasabing isang kabiguan ang gayong pagsuko? Sa kabilang banda, ang interpretasyon natin ay ito'y isang magiting at matapang na pagkilos. Sa gitna ng hirap at lahat ng uri ng pagsubok, nagtagumpay ang diwa at pagkatao ng Pilipino. Hindi madaling ilarawan sa pamamagitan ng mga salita ang hirap, pagod, gutom, na bunga ng kawalan ng pagkain at inumin, sandata at ibang pangangailangan, at ang patuloy at mabigat na banta ng kamatayan dahil sa pakikidigma, sakit o gutom na dinanas ng mga nasa Bataan at napabilang sa Marcha ng Kamatayan. Ang mga palo, tadyak at sugat na dulot ng bayoneta ay naging karaniwang tanawin na lamang habang tinatahak nila ang daan mula Mariveles patungong Kapas. Sa ganitong pagbasa ng mga pangyayari noong digmaan, hindi natin binabago ang kasaysayan. Bagkus, isinasa konteksto natin ang pangyayari upang maunawaan natin ito at mabigyan ng kahulugan. Ang araw ng kagitingan ay naganap sa konteksto ng digmaan. Isang kontekstong hindi karaniwan, kung saan ang mga di akalaing mangyari ay naganap. Sa kontekstong ito, ang pagsutaan ay maituturong na isang pagsulong sa halip ng pag-atras matapos timbangin ang sitwasyon. Naging mitya ang pagsuko sa Bataan upang higit na mag-alab ang mithiin ng mga Pilipino na makamit ang kalayaan. Hindi lingid sa ating kaalaman na bagamat higit na marami ang bilang at nagtaglay ng mas malalakas na armas pandigma ang mga Hapon, sila'y tinalo ng mga Pilipinong gerilya kasama ang kanilang mga sundalong Amerikano sa maraming labanan. Ang mga gerilyang iyon na walang takot na nakipaglaban para sa ating kalayaan ay kabilang ng mga kinikilala nating veterano ng digmaan. Karamihan sa ating mga veterano ay nasa kanilang pagbibinata pa lamang nang matutong humawak ng armas upang labanan ng mga mananakop. Ipinakita nilang hindi hadlang ang kanilang kabataan at kakulangan ng upang magtagumpay sa kanilang pananalakay sa mga kalaban. Sa halip na makiisa sa mga Hapon at maging kolaborador, na ang kapalit ay mapayapang pamumuhay at pagkilala sa kapangyarihan ng pamalaang Hapon, mas pinili ng ating mga veterano na isantabi ang sariling seguridad at lumaban para sa kalayaan ng bayan. Dahil po rito, kagitingan at tanging ito lamang ang kahulugan ng pangyayaring ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Sa mga veterano at sa inyong mga pamilya,
Napakalaki ang utang ng pasasalamat ng bayang Pilipino. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Jokno, ma'am.